Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakalaki nung regalo na ipinadala po sa akin. Isasama ko po kayo sa pagbubukas nito para po makita nyo kung ano yung laman nung regalong ito. Trainee, halika rito. Halika dito, trainee. Buksan mo dyan, trainee. Ano kaya yung regalo na to? Napakalaki, mga kapatid. Daan-daan, pintahan natin. Merong papel. Merong papel. Tignan natin kung saan galing to. Ito po ay invoice, parts and accessories. Galing po sa Toyota Bikutan, Parañaque. Naku, thank you sa Toyota Bikutan, Parañaque. No? Ang halaga po nitong regalo na ipinadala sa akin ay 26,718. Napakamahal naman. Ano kaya itong regalo na to? Tingnan natin, mga kapatid. Tara! Diyan! Ito na, bubuksan na natin. Surprise! Surprise! Yung regalo! Whoops! Ang laki nito! Sige, dahan-dahan, taas natin. Mga kapatid, ano ba itong pinadala? Dashboard to, dashboard! Brand new na dashboard! Sa mga ngayon pa lang nakakita na nakakabili pala ng dashboard ng Toyota. Hulaan nyo mga kapatid kung anong dashboard po ito, kung saang sasakyan. Ito nakakabit, yung dashboard na to. Ikot natin. 26,000 ang halaga. 26,000? Oo, 26,718. Ikot mo. Kapatid, ang ganda, no? Nung dashboard na to. Tsaka malambot siya. Tingnan nyo, original talaga. Malambot siya. Ito na, mga kapatid. Saan ko ilalagay itong dashboard na ito? Ito po ay ilalagay ko sa aking Toyota 86. Ayan, kasi mga kapatid, aminin ko sa inyo, yung Toyota 86 po na yon, nabangga po yon. So inayos namin lahat, yung body, sa harapan lang yon, yung windshield, nagpalit ako, pero yung dashboard nga po kasi nasira. So ngayon, eto na, papalitan ko na po siya ng dashboard. Para talagang hindi na repair yung portion na yon. Dito kasi nasira yun yung dashboard na yon. Saka dahil sa ni-repair na siya, ang malambot lang yung dito. Yung dito, matigas na kasi nga, repaired na nga siya. So ito na ngayon, yung dashboard ng Toyota 86 na binili natin diyan po sa Toyota Bikutan, Parañaque. Ang maganda dito mga kapatid, balik na natin, no? Ang maganda dito, nakakabili pala ng brand new na dashboard. Kaya ngayon, isasabay ko nang i-order din yung aking Toyota na Camry, kasi ang problema ko dun sa Toyota Camry, buo pa naman yung dashboard niya, pero lumalambot na parang kandila. Ito po nga Toyota Camry, papakita ko po sa inyo yung problema po nung dashboard niya. Lika. Dahil siguro sa naaarawan, hindi maganda yung materyales na ginamit ng Toyota rito. Tingnan nyo po, nagkakasira-sira na, ayan, Kaya nilagyan ko po nito, bumili ako sa Lazada, nilagyan ko para hindi magtuloy-tuloy yung problema. Dito nga, halos naubos na Ayan, tingnan nyo. Para siyang kandila. Hindi na talaga siya yung original na texture niya na parang rubber. So ito hindi na. Sira na, deteriorated na yung kanyang pagka-rubber. At ito yung gagawin natin. Meron pong nabibili diyan po sa Toyota Bikutan sa Parañaque. Bibili po tayo ng dashboard at papalitan ko po ang dashboard nitong Toyota Camry. Malamang, pati yung mga Toyota Camry nyo na ganung modelo, 2010 model, ay ganun din ang nagiging problema ng mga dashboard. So meron palang nabibili na brand new, na original, na dashboard ng Toyota. Malamang yung sa Toyota Camry, halos hindi sila nagkakalayo ng presyo. Papalitan ko na rin po yung dashboard po ng aking Toyota Camry. Speaking po of Toyota, meron akong customer nung isang araw, seniors na rin po siya, at meron siyang Toyota Revo naman. Yung Toyota Revo niya, naipa-overhaul niya na po yun sa ibang shop. Ganun naman palagi ang nangyayari, yung overhaul sa ibang shop. Tapos umingay, lumagatok, may katok, dinala na po dito sa amin. At ito na nga po yung makina nitong Toyota Revo. Ito na po siya, 7K po yung makina. Ibinaba ko na para makita ko din sa may-ari na talagang may problema pa rin itong kanyang makina. Kasi nga, in-overhaul na po ito eh. Kailan lang hindi pa tumagal ng isang taon, kailan lang, buwan lang,
at hindi nga po naging maayos ang pagkaka-overhaul. Ito kasing mga Toyota na to, yung mga Revo, yung mga Altis, lalo na yung naluma na, talagang prone ito sa sludge. So malamang itong makina na to, nag-sludge to, tapos pina-overhaul niya, hindi talaga nalinis din yung mga daanan ng langis, yung mga oil galleries, at kaya po lalo ding nagkaroon ng problema. Dito pa lang, kitang-kita na po oh. Ito yung kanyang cover, timing cover, no? Sa chain, puro sludge pa rin Kung ito kasi na-overhaul, dapat hindi na po ganyang kadumi itong cover po na ito. O baka naman talagang hindi rin marunong yung nag-overhaul nito. Bago pa yung oil seal, Bagong-bago yung oil seal. So ngayon, ito na ang problema. Sira din po lahat ng kanyang bearing. O, tingnan niyo po yung connecting rod bearing. Sira po yan. Yung tama ng bearing na yan. Okay? O. Tapos, lahat yan. May tama po ang mga bearing niya. Ayan. Iniisa-isa ko pong ipakita sa inyo sa video. Ayan. Kasi ang usapan namin ng may-ari nito, kung halimbawang ang may problema lang ay yung cylinder head niya, baka makalusot yung makina nyo. Dahil nga po, bagong overhaul naman. Kaya lang, hindi po talaga nakalusot. Dahil nung tinanggal na namin yung cylinder head nito, ang lakas ng alog din ng mga piston niya. At yun nga pong kanyang cylinder, ito ay may problema na rin lahat. Pakita mo, yung mga tama ng cylinder. Ayun kitang-kita yung tama doon at talagang magaspang na itong kanyang cylinder. No way na hindi mo to ngayon papalagyan ng sleeve. Kasi wala namang nabibiling liner ng ganitong mga makina. So ang gagawin dito, i-sleevean po yan para maibalik pa rin sa standard yung mga pyesa nito. So same piston ang gagamitin, standard ang piston, pati yung mga piston rings, pero magi-sleeve tayo rito. Palalakihin ito, i-rebore yan at sasaksakan po yan ng sleeve. Ngayon, ito pong kanyang cylinder head ay hindi na pwede. Yun lang ang malungkot dito. Kasi, na-loose thread na po itong mga tinutornilyuhan. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Yung pinaka-aluminum niya, ayan, kumapit na sa thread ng tornilyo. Sira na po talaga itong cylinder head. Hindi ka naman pwedeng mag-oversize dito. Hindi po pwede. So, itong cylinder head niya, halos lahat ng tornilyo na to ay na-loose thread na po dito. Kaya ang mangyayari dito, bibili tayo ng cylinder head. At dahil nga po sa sobrang luma na rin ng makina na to, 7K nakakabit sa Toyota Revo, siguro mga 2002, 2003 na Revo to, kung bibili ka ngayon ng surplus na cylinder head, hindi na rin siya reliable kasi luma na. Yung aluminum nun, mahina na. Kaya pag hinigpitan mo ngayon yung tornilyo, dito sa rocker arm assembly, nasisira na yung thread ng tornilyo, nalulose thread na. Ito halos lahat po, loose thread ito. Tignan nyo po, nahihila ko na, nang hindi ko halos pinipihit. Ito, loose thread na yan, wala na po, wala na siyang thread. So, tinawagan ko naman, yung mga kaibigan natin, meron pong nabibili na brand new na cylinder head ng Toyota 7K na engine. So, bibili ngayon tayo ng brand new na cylinder head, tapos ay lalagyan natin ng sleeve itong mga cylinders, at siyempre lahat ng sirang bearing, papalitan natin, pati yung main bearing. Yun lang, malaki din po ang magagastos nung may-ari nito. Para ka ring nagpa-overhaul talaga ng mga modelong makina ngayon. Ganon din naman din kasi ang presyo sa machine shop, ganon din ang presyo ng pyesa, at ganon din ang labor po sa talyer. Pero sigurado, titino ang sasakyan mo, ang makina mo. Ang naging problema po kasi dun sa nakaraang nag-overhaul nito, alam na niyang sira na, alam na niyang hindi na pwede, talagang ito'y kailangan ng mag-sleeve dahil singaw na dito sa cylinder, in-overhaul pa niya. Gumastos pa ng malaki yung may-ari. Ang abong akala nga ng may-ari nito, sana daw sa cylinder head lang kaso wala po sir. Nung tinanggal na namin to, ayan po ang ebidensya. Sira po lahat ang bearing nyo. Para makatulong din tayo sa may-ari nitong makina na to, mga kapatid, tumawag ako ngayon sa mga kaibigan natin na supplier. Tinawagan ko si Sir Ariel Sonorio ng Genome Auto Supply. Tinawagan ko si Steve ng MC2 Auto Supply. Tinawagan ko rin si B-Series
auto parts, kaso si B-Series, wala po siyang mga ganitong Toyota, talagang si B-Series, pang Honda lang talaga yan. At yung iba pang mga medyo sikat na mga makina, yung mga Mazda, yan, B-Series eh. Ngayon, si Miss Rupa, ang meron lang daw po talaga sila na makukuha yung mga Japan surplus. Tinanong ko ngayon, magkano ang engine ng Japan surplus na 7K? Alam nyo ba kung magkano? 70 to 75,000. 7K. Mga lumang engine na. Pero yun lang ang pwedeng bilhin mo na reliable na 7K engine. Kasi pag bumili ka ng Pinoy surplus, sigurado laspag, sigurado malaki din ang magagastos mo. At yung mga pyesa nga nun, lalo na yung cylinder head, baka hindi mo rin pakinabangan. Kaya ayaw ko doon sa mga Pinoy surplus na 7K. Kaya ito, kung gumastos man tayo dito sa overhaul nitong engine ni Sir, yung seniors na may-ari ng Toyota Revo na yon, siguro mas okay pa yon na ating i-overhaul na lang to, magpalit tayo ng cylinder head, kesa naman bibili ngayon ako nung Japan surplus na makina, magpapa-change engine ka pa sa LTO, at siyempre, hindi rin siya ganun ka-reliable na baka mamaya, yung mga oil seals nun, kailangan mo pa ring buksan, dahil baka yung mga valve seal, sa tagal na naka-stock na yung mga makina na yan, ay may mga problema na rin. So, ibig sabihin, pag bumili ka ng isang Japan surplus na engine, kailangan mo pa rin buksan para makasigurado ka na kapag ka ginamit mo na yung makina, ay hindi na magkakaroon ng problema. So, ang ending, ito na po. Ito pong vlog po na to, mga kapatid, mapapanood ng may-ari nito at siya po ngayon ang magdidesisyon. So, bago ko ngayon ipadala kay Peter itong makina na to, at ayusin, mag-sleeve, at magpalit na nga ng cylinder head, mapapanood ngayon ng may-ari kung ano ang nakita niya rito at kung ano po ang magiging desisyon niya. So, pag bumili ka ng Japan surplus na engine, 75,000, kung makakamura man siguro, makikiusap tayo kay Miss Rupa, kay Ariel Sonorio, baka mabawasan ng konti yon. Pero kung bibili naman kayo ng Pinoy surplus, kayo na lang po ang bumili, ayaw ko po sa Pinoy surplus. Ngayon, kung mag-overhaul po tayo, para sa akin, mas okay na yon. Pipilitin na lang nating makatipid. No? Pero, baka parehas lang nung bumili ka nung Japan surplus. Pero si Japan surplus, kailangan mo pa rin talagang buksan yon. At siyempre, magpapalit ka ng engine, change engine ka sa LTO. Mga kapatid, naalala nyo po yung Starex na nag-overheat at talagang nag-general overhaul po kami. Nandoon po, nabuo na, naisampa na yung makina, i-start po natin kung talagang okay na. Para maipadala ko na po kay Sir Jun. Si Sir Jun po kasi PWD. Marami siyang sasakyan. Kaso, hindi katulad nitong Starex na talagang pag sinakyan niya, napakasarap daw pong sakyan. Kaya, pinilit naming matapos na rin siya ng maaga para magamit niya na yung kanyang Starex. At sana nga lang po, hindi na maulit yung pag-overheat. Ang nangyari po kasi dyan, nasira yung kanyang clutch pan. So, nag-overheat siya. Pinuntahan po ni Doms yan, diyan sa SM MOA. Ang usapan, dalhin nyo po sa amin kinabukasan para maayos yung clutch pan. Kaso hindi nadala sa amin. Ginamit pa ng ginamit nila Sir Jun. Ilang gamitan pa, nag-overheat. May dala lang po silang maraming tubig doon sa loob ng Starex. Ang dami, galon-galon. Nangakala po nila katulad pa ito ng mga lumang sasakyan. Nahasalinan mo lang ng tubig, okay na, magagamit mo na. Hindi po. Lalo pong grumabe. Kaya po umabot doon sa halos masunog na yung makina, nasira yung makina. Pero ngayon, tapos na po. Tara po, papakita ko po sa inyo. Nandito pala yung sasakyan ni Engineer Roland. Inaayos po yung rear view mirror. Sige nga, start mo nga yung engine. Malakas ba baterya? Sige, start mo yung engine. Ayan na. One click na po. Itong Starex ni Sir Jun. At tahimik na tahimik. Hindi katulad ng dinala dito, may katok na. Ngayon tahimik, maganda na yung andar niya. At salamat doon sa mga mekaniko natin, kay Rex at saka kay Jun Saudi. Si Jun Saudi. Yung galing ng Saudi, dati ko nang mekaniko dito, nag-Saudi siya ng 2 taon. Ngayon balik ulit dito. Naku, napakatalino na, napakagaling na. Kaya siya na po ang nagbuo nitong makina po, nitong Grand Starex po na ito. Huli ka! Huli ka! Ito si Jun Saudi. Pakita ka. Siya yung nag-overhaul nito, mga kapatid. Yung sinasabi ko sa inyo na galing ng Saudi, ang dami-daming kaalaman na dala. Salamat sa iyo, ha?
Aray ko. Mga kapatid, may napapansin po ba kayo sa akin ngayon? Ha? Hoy, may napapansin ka ba sa akin? Hindi ba ako gumawa po? Meron, sir. Ha? Ano napapansin nyo? Yung Otoran. Wah! Uniform. Okay mga kapatid, ito yung ating magandang t-shirt na polo shirt ng Autorans. Sa mga gustong bumili, 600 pesos lamang po ito. Eh syempre, kung masyadong marami kayong naipagawa, baka 700, sabi ni Mrs. 700 pesos. Eh syempre, kung marami kayong naipagawa talaga, baka 50% discount kaya kong ibigay sa mga gustong bumili dito pong Autorans t-shirt po na ito. Yung 50% ay mangyayari lamang po yon kung marami po kayong ipinagawa. Ito yung misis ko, pakita ko sa inyo. Ang ganda ng misis ko. Kayo na may ganitong asawa. Di ba? Bakit ka pa maghahanap ng iba? Ayan, yung Autorans t-shirt. Malaki to ha. Malaki. Medium. May size naman. Tsaka magandang klase po. Maganda yung tela. Kahit nagtatrabaho ka, hindi masyadong mainit. Kaya lang misis ko, kahit hindi nagtatrabaho, mainit ang ulo nito eh. Ayan. 700 pesos po. Ito pong, 650. Ano ka ba, pabago-bago ka? 650 po sa mga gustong bumili ng Autorans t-shirt. Kung gusto nyo pong bumili, pwede naming ipalalamove sa inyo. Kung malapit lang, magkano lang ang lalamove niyan para makapagsuot na po kayo nitong Autorans polo shirt. Si Kaalma, ito. Asawa ng iba to ha. Halika rito. Ayan, may mga Autorans cap din po kami. Ayan. 350 yung Autorans cap. Tapos ito, 650. Maganda to, naka-silver, Ayan, suot na pala. Bakit parang hindi maganda korte ng t-shirt? Halika nga dito. Halika dito. Parang hindi maganda ang korte. Wala, nasira tuloy ang Coca-Cola dito kay Kaalma eh. So mga kapatid, bilhin na po kayo ng t-shirts, polo shirts ng Autorans. Pwede nyo pong gamitin kahit saan kayo magpunta. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa ating channel. Salamat doon sa Toyota Parañaque, doon sa binili kong dashboard. At ang susunod nga na order ko, ayun naman pong dashboard po ng aking Toyota Camry. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.